Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa, hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa, patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, sobra-sobra, siksik, liglig, umaapaw. Ang tanong po ay, nagagawa ba natin ang lahat ng ito? Nakapagpapatawad ba tayo sa mga tao na nagkasala sa atin? Medyo mahirap gawin ito, alam natin ito bilang tao. Tayo rin ay kung minsan talagang aminin natin sa ating sarili, tatanungin ko po kayo, sino po sa atin kasama ako, ang hindi po nakapaghusga sa kanyang kapwa? Taas po ang kamay ng hindi nakapaghusga sa kapwa. Alam niyo tayong lahat no? Tayong lahat, aminin natin buong kababaang loob. In our own little way, kahit maliliit na pamamaraan lang, nakakapaghusga tayo ng ating kapwa, hindi ba? Kung minsan, kahit sa sarili lang natin, kung minsan naman naibabahagi pa natin sa ating kapwa. Totoo po yan. Kasi kung minsan nakita mo lang yung isang tao, parang, ay naku, yung tao na yan, mapaganito yan, di ba? Minsan naman, sabi nga nila, may isang kaibigan ako, nakita niya yung isang tao na nakasakay sa tricycle, may kasama, hindi niya kilala kung sino. Pero kilala niya yung babae. Sabi niya, naku, itong kaibigan ko, may kasamang lalaki. Minsan ganun tayo hindi naman natin alam. Kaya alam niyo po ang isang magandang halimbawa na hindi ko nakakalimutan, si Brother Jing. Bukas nga po darating siya dito at magpi-praise and worship. Ang unang binahagi niya sa amin noon, pag ako ay naglalakad ngayon sa Manila, dati sabi niya, kasama ko ang anak ko, inaakbayan ko siya, yung anak na babae. Pero may nakakita sa kanya na hindi kilala ang anak niyang babae, miyembro ng community, kaagad nagsalita ng husga, nako si Brother Jing, meron palang kaakbay na babae. Ganon. So pag hindi pa natin alam, sana wag tayong maghusga kung wala tayong basihan. Pero natural lang yun talaga Hindi po ba natural lang yun na ginagawa natin? Minsan akala natin, si ganito, lalo ngayon, pasensya na po kayo, babanggitin ko ang nangyayari sa ating gobyerno. Yung mga kontraktor, hindi po ba? Nahusgahan na natin lahat yung tao. Nahusgahan. Maring tama, pero sana wag tayong makinig dun sa mga false na balita kasi hindi pa natin alam kung sino. Yung mga bagay na ito, nakahusga na tayo. Ako nakahusga na. Talagang inaamin ko, I'm sorry Lord, sabi ko, pasensya ka na. Sabi ko pa nga itong mga tao na ito, ganito, hindi ba? Yung nag-uumapaw yung galit sa atin Sabi ko pa nga, kung ako ay nasa Manila ngayon, kasama ako sa magrarally. Kasi naawa ako sa lahat ng mamamayan, kasama ako, na dapat tayo ay maayos ang buhay, pero sabi nga natin, nakukurako at nagagastos yung milyon-milyon. Hindi po masama yung pumuna, pero ang masama, yung humusga. Amen po ba? Iba yung pinupuna mo, yung mali, tinatama mo yung mali, may boses ka, sinasabi mo, pero yung humusga ka agad, yun po ang mali. At sabi ko nga, Lord, patawarin mo ako dahil hindi pa natatapos ang mga investigation, humusga na rin ako kaagad. Amen. Bahagi po ako ng paghusga. Actually, ngayong araw na ito, meron akong na-meet o meron ang nangyari sa akin na parang nahusgahan ko kaagad. Pero kaagad balik ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, patawad po. Kasi eto na naman ako. At alam ko lahat tayo nakapanghusga. Nahusgahan yung nanay na nagagalit, yung tatay, yung kapatid, yung mga kaibigan kasama sa community. Amen po ba? At sabi nga kailangan tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang tanong dito meron bang bulag? Paano yung bulag? Maaakay ba niya ang isa ring bulag? Saan sila mapupunta? Ano ang ibig sabihin? Tayo po, dito na sa community na tayo. Kahit paano naliwanagan na tayo, amen. Before din yung mata natin malabo. Nung tayo bago pumasok sa community, marahil yung ating mga mata ay bulag din. Hindi po ba? Nung natuto tayo, medyo nabubukas yung ating mga mata. Pero may pagkakataon na lumalabo rin. Amen. Lumalabo yung mata natin. Kaya hindi natin makita yung dapat nating makita. At yung sinasabi sa atin, paano yung bulag? Maaakay ba niya ang isang bulag? Ano ang ibig sabihin? Kailangan tayo na nabukas na yung mata natin na sana malinaw na yung mata natin sa ngayon ay maakay natin yung ating mga kapatid.
Anong ibig sabihin? Kung tayo ay malinaw na yung mata, hindi lang mata, malakas na ang ating pandinig, lahat yung ating puso ay bukas na, kailangan nagkaroon tayo ng pagbabago. Yun po ang sinasabi ng maging bukas tayo, hindi na tayo bulag. Amen po ba? Ang tanong din, nagbago na ba tayo? Mahirap po talagang magbago. Magbabago lang tayo with the mercy and grace of God sa awa ng Diyos. Alam po natin yon, because without God, we are nothing. Walang-wala po tayo kung wala ang Diyos sa atin. Para po mas maunawaan natin yung paghusga, ito po merong isang kwento. Ito po ay obispo. Tingnan ninyo po yung sitwasyon. Tayo kasi mananampalatayang sumusunod. Si Bishop Potter, sabi ko nga gawin na lang nating Simon ang pangalan, na nasa New York ay gustong maglibot sa Europa kasi siya'y obispo. At siya ay sumakay sa ocean liner, hindi ang malaking barko, doon sila sasakay, papunta sa Europa. At dahil maraming tao ang nag-check-in, sabi sa kanya nung nagtatanggap doon, nung siya ay nag-check-in na, Bishop, sorry po, meron po kayong magiging kasama sa inyong cabin. Yung cabin, di ba? Yung kwarto. Sabi niya, okay lang, hindi bale. Sabi niya gano'n. Kaya lang, pwede bang tingnan ko yung aking kwarto nang makita ko rin kung sino yung kasama ko. At nagpunta siya dun sa kwarto. Nakita niya yung tao na makakasama niya. Pagkatapos, okay lang, bumalik siya dun sa registration at dun sa parser. Alam niyo yung parser sa barko o sa ibang lugar, sila yung naghahawak ng mga ibibigay niyong valuable. No, parang silang mag-safekeeping nun ilalagay sa kahadeyero. So sabi ng obispo, pwede bang iwan ko itong relo ko? Gold ito, gold watch. Sabi gano'n. At saka yung ibang valuables ko. Sabi niya, ito, bibigay ko. Sabi nung tumatanggap, wala pong problema, Bishop. Okay. So sabi niya, kasi alam mo kung bakit ko iiwan ito? Nakita ko yung taong makakasama ko sa loob ng kwarto. At sa tingin ko, hindi katiwa-tiwala ang kanyang itsura. Sabi ng parcel, wala pong problema. Akin na po, itatago ko sa safe. Pero alam nyo, Bishop, kanina, nauna pong pumunta yung tao dito sa akin. At iniwan din po niya lahat ng kanyang magagandang, yung kanyang mga mahahalagang gamit. At alam nyo, Bishop, ang dahilan niya, kamuka ng dahilan mo. Kita niyo po bang mabuti? Amen? Yung obispo, ibig sabihin po dito, hindi natin sinisira obispo. Pinakikita lang sa atin, kahit yung mga banal na tao, kahit yung mga lingkod ng simbahan, nagkakaroon din sila ng oras at pagkakataon na sila'y magduda. Hindi po ba? Tayong lahat, aminin natin, meron lang kumakatok sa pinto. Ako, kanina lang may kumakatok, 2 lalaki sa aming bahay. Kasi sabi ni Arthur, ngayon merong riding in tandem dito sa Kapitan Pepe. Parating isasara mo ang gate. Kumakatok, paglabas ko, hindi ko nakitang may truck pala. Sabi ko, sino po kayo? Nandun ako sa malayo, natatakot ako. Baka mabuksan yung gate, buksan yung pinto. Tulak. Kasi sabi, sino po kayo? Ay, taga-LBC po kami. Sinilip ko pa, LBC ba to? May truck nga ng LBC. Pero nung una, nagduda ako kaagad. Amen po ba? Yun ang point Nagdududa tayo, naghuhusga tayo ng tao. Lalo kung minsan gusgusin, kumakatok sa'yo, nako, eto na naman, manloloko na naman to, manghihingi na naman to, and everything. So, ang challenge po sa atin ay ito, huwag tayong maghusga, kasi baka yung huhusgahan natin, nauna nang hinusgahan tayo. Amen po ba? Ibig sabihin, lahat tayo makasalanan. Ang punto lang po dito ng Ebanghelyo, simple lang, magpakabuti tayo. Kasi yun ang nais ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya alisin na natin yung panghusga. Kasi yung panghusga, totoo yan. Meron kang puwing sa mata, sa mata, nakita mo yung puwing sa kapwa mo, pero mas malaki pala yung puwing na nasa mata mo. Ibig sabihin, mas malaki pala yung kasalanan mo kesa dun sa tao na pinupuna mo ang kasalanan. Amen po ba? So nakuha niyo po yung kwento. Huwag niyo pang sasabihin, Bishop, nag-story po si sister. Kayo po ba yun, Bishop? Hindi naman. Sorry talaga. Minsan, kailangan ginagamit natin yon para maintindihan natin, kahit sila pala, ibig sabihin, kahit sila banal, kahit sila walang exempted, take note.
Sinungaling tayo ang bawat isa sa atin kung sasabihin natin, hindi tayo naghusga, hindi tayo nagduda sa ating kapwa. So hilingin natin ito sa Diyos ngayong gabi, ibigay sa atin ng biyaya, no, ng strength, the courage to overcome yung ating ito na ugali na ito at tulungan tayo na magbago. At alam ko, pag nagbago tayo, tuwang-tuwa ang Diyos sa atin. Amen. Magbigay din tayo, sabi natin parati, yung ibibigay natin, bahagi po ng gospel, yung ibibigay natin, time, talent, and treasure. Huwag tayong isipin na sayang ito. Kasi yung oras na binibigay nyo, kamukha ngayon, hindi kayo nakapanood ng palabas sa telebisyon, ay nako, mas maraming biyaya ang tatanggapin natin. Dahil kung nasisiyahan kayo doon, mas masaya tayo dito. Kahit ang kasama natin ay ang Panginoon. Kung magbibigay tayo, hindi lang po pera. Pwede yung oras natin. Sa kaibigan natin, tayo ay nandoon. Alam ninyo, hindi natin nababanggit yung oras po na binibigay natin ngayon. Kasama tayo ni Sister Baby. Napakalaking blessing po. Hindi lang sa atin, pero sa kanilang pamilya. No? At alam ko, natutuwa si Sister Baby sa bawat isa sa atin kasi we continue to pray for her. Yung prayers, napakahalaga. At kahit na meron tayong anuman na napapansin ako, okay lang, I leave it up to the Lord. Hindi na kailangan na pansinin natin, basta we love Sister Baby. At yun ang po hihingin ko sa inyo na pagdasal po natin siya. Kaya bukas po, darating si Brother Jing, mga 11:30 in the morning, magkakaroon tayo ng prayer, praise and worship doon po sa Eternal Garden. So maraming salamat. Inuulit ko po, tandaan nyo yung istorya ni Bishop Potter at yung nangyari sa kanya nung nakita niya yung kasama niya. Amen. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos.